sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto, M punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon po ay March 6, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Ba't ba nandito ako? Hindi ba ikaw dapat dito? Ikaw talaga. Ako ba ngayon? Oo, ikaw talaga. Nakakalimutan mo na. Libreng kopya ng birth at marriage certificate sa mga kababaihan ikinasa ng Civil Registration Service ngayong National Women's Month. PTEX, may libreng wifi, libreng sakay promo naman sa mga babaeng pasahero. Inflation sumipa sa pinakamataas na antas sa loob ng 13 buwan dahil sa mahal na presyo ng pagkain. Congressman Bong Suntay naharap sa ethics complaint kahit nagsorry na kaugnay sa kanyang hot desire. Remarks kay Ann Curtis. Mount Kamuning sa Quezon City pinalitan ng mas ligtas at lower footbridge. Footbridge yung nakalagay doon sa ating TV. Food din. Footbridge. Lower footbridge binuksan sa publiko. At grade 5 student patay sa sunog sa Taguig, ilang residente sugatan. Malaking sunog sumiklab din sa Parola compound sa Tondo, Maynila. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ACS Good News muna tayo. May alok po na libreng kopya ng birth at marriage certificates ang Civil Registration Service para sa mga kababaihan tuwing araw ng Lunes sa buong buwan ng Marso kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month. Ayun. Sa abiso ng Philippine Statistics Authority. Ay, John, pakinggan mo to. Sabi babae ba ako? Sa abiso ng Philippine Statistics Authority, maaaring makakuha ng libreng kopya ng nasabing mga dokumento sa mga piling CRS outlets sa Metro Manila. Okay. At kailangan lang magdala ng isang valid ID. Ayun. Bahagi pa rin po ng selebrasyon ang pagkakaroon ng civil registration at ng National ID Caravan sa March 27 sa Barangay Caybanban, San Jose del Monte, Bulacan. Kasama po sa magbibigay ng libreng kopya ang PSA Main Office sa East Avenue, Quezon City. Ito po yung schedule ng libreng serbisyo sa mga branch ng CRS sa Metro Manila. Hindi pala buong Marso, may araw lang. Tuwing Lunes lang kumbachero eh. Merong online yan, di ba? Meron pwede din. ka nang kumuha online. Oo nga, no? Pwede kaya kasama Baka kaya kasama yun? na sa libre yan. Magkano na ba ngayon ang Mother, nung huling kumuha ka nito? ng marriage certificate. Magkano dati? Hindi, magkano dati? Yung pangkaraniwan, mga 130, ganun. 300 na!
Ang tagal ko na pala hindi kumukuha ng... Saka ba't ba ako kumukuha ng birth certificate? Hindi pa naman ako natetepok. Mabuti nga't dati 'di ba may panahon na taon-taon may mga eskwelahan humihingi ng birth certificate. Oo nga eh. May ganun, mabutit na may mga eskwelahan tinanggal na 'yun eh. Mabuti na lang ganun. Tapos yung kinukuha sa PSA, parang may expiration dati. Oo. May meron certain number of months na parang na-expired yung parang hindi ka na ipinanganak pagkatapos nung di Hindi, ba? mabuti nga at may pagbabago na ng ganun, ano? Oo. Sa totoo lang naman, ba't ba maya kailangan humingi ng birth certificate na authenticated pa? Authenticated pa yung baka dahil nga kay Alice Go experience, ano? May mga ganun eh. Ito hindi pala pwede daw yung online. Oo, yun libre. Kasi doon sa libre. Pwede naman kapag nag-apply ka doon sa online. sa online. May pangalan naman yun, di ba? Meron. So pag nakitang babae ka, libre na. Ang tabi kaya nagpapanggap na babae ngayon. Nagpapalit pangalan? Papalit ng... yung halimbawa, nagpalit ng mukha si Sandra. Nung pala, ang totoong pangalan nun eh... Sandro. Yun. Ito po, yung mga Talaga branch naman, na may libreng... dapat ilibre nyo na lahat ng babae. Kung total, gagawin nyo din lang naman ito. Ito, tinan nyo. Quezon City Central Outlet, March 2, first 100 transacting women clients. Hindi pala lahat. Oo. Unahan pa. Sa Caloocan Outlet, March 9, first 100 transacting women clients. Muntinlupa, March 9. Makati, March 16. Bagong Pilipinas e-Servicio Hub San Juan, March 23. Parañaque Outlet, March 23. At Valenzuela Outlet, March 30. Ano oras na ba? Alas 6:10 ng umaga. Uy, nga pala sa mga bumibiyahe ngayon dito sa Rojas Boulevard, napaka-traffic ngayon. Itong galing ng direksyon ng Pasay papunta ng Manila, papunta ng Manila Hotel. Tawag na dyan, northbound. Northbound. Napaka yung papuntang port area. Yan, napaka-traffic ko niyan, yung lane na yan. Sa hindi ko nakita kung ano dahilan kung batsero Tapos yung galing naman ng Quiapo ay nasa Manila City Hall na ang buntot papunta do sa direksyon ng Ross Boulevard, Manila Hotel area. Dahil nga sa nadamay na siguro gawa nung may traffic light yan Sa traffic light. Baka do sa traffic light ngayon na yun doon na nagkakaproblema. Kaya doon sa mga motoristang naka-tune in sa atin ngayon, iwasan nyo muna yung lugar na yan. O kaya naman, at grabe traffic. Sa parte naman ng Manila Traffic Bureau, aksyonan nyo na yan. MMDA, kayo nabahala dyan, ha? Wawa naman yung grabe traffic. Mata traffic, lalo na yung mga may programa. Samantala, formal nang inilunsad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang kanilang free Wi-Fi service kasabay ng libreng sakay promos para sa mga kababaihan ngayong buwan ng Marso. Dinuluhan ni na PTEX Chief Operating Officer Mohit Malhi, Commercial and Ancillary Business Manager Zarina Toka, at Forest Media Group CEO Katrina Bantug ang contract signing para sa nasabing serbisyo. Ang libreng internet connection ay tinataguyod ng Happy Wi-Fi, isang sumisibol na internet service provider sa bansa. Layo nito na bigyan ng mabilis at maasahang access sa internet ang mga pasahero habang naghihintay sa loob ng terminal. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amen na po. Agring kayon, gising na. Bumili sa 2.4% ang inflation o paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa noong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 2.0% noong Enero at pinakamabilis din na inflation sa loob ng 13 buwan. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages kabilang ang mais, isda, gulay at iba pang produktong pagkain. Gayunman, nakitaan naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa sektor ng transportasyon at IT
Sinabi ni Ginoong Arsenio, ni Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, ito pong Department of Economy, Planning and Development, na nananatiling matatag ang presyo ng mga bilihin. Ngunit, patuloy nilang binabantayan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa presyo ng langis sa world market. Yun na. Talagang yan ang inaasahan natin, ang hagupit nito sa mga presyo. Kapag ka po hindi lumubay ang giyera na yan, ay tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at sapul na lahat. Naglabas nga ako ng yabang parang malaking kumpanya. Naglabas nga ako ng isang direktiba sa aming mga kasama diyan sa Katunyings na katulad, bago pa maglabas ng energy conservation measures ang gobyerno, sinabi na natin kumpatsero na yung kung saan makakatipid, magtipid tayo. Katulad yung pangkaraniwang sinasabi natin, nakita mo ng may gripo ba naman dyan na nakabukas o kaya hindi man bukas na bukas tumatagas, hindi mo man lang pinansin. Ayun nga. Meron kang nakitang ilaw na nakabukas, wala naman tao. Hindi mo rin pinansin. Dapat magmalasakit. Ganun dapat. Ganun ang gawin natin. Tayong lahat, mga kababayan. Dapat ganun. Hindi man sa gobyerno. May malasakit. Hindi man sa gobyerno, hindi man sa ating hindi man sa kumpanya, kundi pati sa ating mga tahanan. Gawin natin ang kaukulang pagmamalasakit. 6:15 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Pinangunahan ng Gabriela Women's Party List ang paghahain ng ethics complaint laban kay Congressman Bong Suntay ng Quezon City. Ayon kay Gabriela, Representative Sara Ilago, ito'y para palakasin pa ang panawagan ng pananagutan kaugnay sa hindi kaaya-ayang pahayag ng kongresista. Git ni Ilago, hindi nila kailanman papayagan ang anumang diskriminasyon at pang-aabuso sa mga kababaihan. Bukod niya sa kanilang reklamo, pinagtibay na rin sa plenaryo ang direktiba sa House Ethics Committee na formal nang magsagawa ng investigasyon laban kay Suntay. Pero nandito tayo para suportahan ang ethics complaint na ito ng mga leader kababaihan para mas mapalakas natin yung panawagan ng pananagutan. At itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso. Doble-doble ang kahirap. At nakita natin yan ngayong Women's Month pa. At kahit na hindi Women's Month, diba, dapat araw-araw sa bawat espasyo, kahit saan, kahit kailan, dapat ligtas ang sino man, hindi lang kababaihan, sa anong forma ng abuso at diskriminasyon. Ito mo naman si Si Congresswoman Sara. Naalala mo ba niya si Sara Ilago, kumpatsero? Nung student leader pa lang yan, bata pa, neneng-neni pa nai-interview na natin. Tinan mo naman ngayon, ang laki na lang inasenso nito si talaga, ganun talaga ang buhay. Yung bang lagi i-interview mo sa pawis na batang nagrarally, di ba? Naman talaga, mga estudyante. Mga student leader. Tinan mo naman ngayon pag nakita mo si Congresswoman Sara Ilago. Larawan ng isang umunlad sa buhay na babae. Larawan ng isang kababaihan. Pero hindi nagbabago ang kanyang prinsipyo. Ang kanyang posisyon, paninindigan. Nakakatuwa itong kahit na kaiba ninyo ang yung mga nakikinig sa atin, kahit kaiba ninyo ang paniniwala nitong si Congresswoman. Sabihin, hindi, maka-NPA yan ano ba, pinayagan, wala naman ng hindi naman nabawal ang actually ang pagiging komunista ngayon hindi legal naman na yun. Legal naman yung armado. Yung pag-aarmas. Pero yung mga katulad nitong si Congresswoman Sara Ilago, yan ang dapat. Kung meron kang gustong sabihin sa gobyerno, kung gusto mong makipagsagutan, salitaan lang. Salitaan lang kasi yun naman talaga ang essence ng democracy. Pero yung pupunta ka sa bundok at magdadala ka ng armas. Magdadala ka ng armas at makikipagbarilan ka sa sundalo. Hindi pwede yun. Kaya Congresswoman Sara, ayos yan.
ay siyang ginawa mo na. Para kasi Congressman Mike Defensor nung araw eh. Alam mo si Mike Defensor nung araw na parali-rally. Parali-rally rin. At yan tama rin para sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan. Mga kababaihan. Ano sabi ng mga kababaihan, lalo na ng women power ng DZRH? Ano sabi niya? We forgive. We forgive. But we cannot. We never forget. We never forget. We never forget. Ha! Yun ang matindi ron, yung dulo eh. Ha! Ay, siya ang nagsasalita po, ang chairperson emeritus ng Na si- Women si- Power Group ng DZRH, DZRH, si Mother Malu Cabral. Ayan. Susunod! Dito boy! Umakyat pala sa Mount Kamuning ang pamilyang Marcos. Aba! Ano kaya ang naramdaman nila habang nandoon sa ituktok ng Mount Kamuning na pinalitan na? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 619. Kalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmad siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Magandang umaga po sa mga taga Malacanang, especially sa opisina ni Executive Secretary Ralph Recto. Nagkape na po ba kayo? ES Recto ng kaping barako. Yan, sarap ng kaping barako ng Batangas. Oo, at lalo na yung talaga. yung kaping hinihigop pa araw-araw ni Attorney Aris Liwag. Attorney Aris! Attorney Aris, kumusta po ba kayo dyan sa Balakijag? Ang tagal na nating Saan, kumbachero? sabi nga ni Aljo Bendijo, Ay. diyan sa Balakajag. Balakanyang. Balakajag. Mula sa Balakajag, by report si Baad Bakapagal. Ayun, ay magandang umaga sa mga kasama natin sa Malacanang Press Corps. Ayan, na sumusubaybay din sa atin. Kapag kami Magandang naririnig umaga. kayo sa amin dito at gusto nyong i-quote, walang problema. Walang problema. Kami pa ba Hindi naman? namin pagdadamot Hindi namin yan. pagdadamot yan. Matutuwa pa nga kami. Ilagay nyo lang yung DZRH. Ayan, In okay an lang yun. interview over DZRH. Pwede na Ayos po yun. yan. Pwede na sa amin yan. Walang Oo, problema sa atin ayan. yan. Gandang- Good morning, Kuya Aris. Morning sa inyo. Liwag. Good morning. Good- At good morning din kay Bossing, kay Eric Dimakulangan. Aba. At kay PPA General Manager Attorney Jay Santiago. Mukhang may problem kayo dyan. May problem. Oo, mukhang ano kaya, yung mga truck Mga na truck, papasok pambachero. doon. Nag-message sa atin si Kuyang Stephen Cruz na Oo. nanonood sa atin ngayon. Na- Kaya pala matraffic ngayon sa Ross Boulevard. Ross Boulevard dahil hindi daw makapasok ang mga truck sa port Ba't gawa kaya? nung may sunog sa parola. Naapektuhan ng Nagkasunog doon sa parola. Ayan, Paki, ando naman na si Kuyang Boy Gonzales natin eh. alamin Tinitingnan nga niya natin yung mamaya. sitwasyon para kawawa naman din yung mga nasunugan na Oo. that's number one. Pero dapat meron ding contingency ano. May iba pang action din sa mga iba pang maapektuhan. Correct. Tulad nito, yung mga produktong papasok o lalabas diyan Yes. sa Philippine ports, tapos yung mga mata traffic Yung na pa. papasok sa trabaho. Ayan, nako Yan domino effect yan, kumbachero. Kaya nga. Ayan, magandang morning, Attorney Jay Santiago, GM, Grandmaster. Good morning. Ayan, chess. Alas 6:25 na humaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na ka mo, gising na. Pinalitan na ng mas ligtas at mas mababang footbridge ang binansagang Mount Kamuning sa Quezon City. Ito'y makaraang buksan na sa publiko ang bagong EDSA Kamuning Footbridge
na natapos sa loob lang ng 4 na buwan. Mas mabilis sa orihinal na target na 6 na buwan. Sa pag-iinspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos, ibinida nito ang bagong pedestrian-friendly na footbridge. Ayan, umakyat sila dun sa bago. Ayan yung bago. Ayan, na may elevator at meron pang wheelchair lift para sa mga senior citizen Ayos pala, at no? PWDs. Matatandaang inulan din ng mga kritisismo ang tinaguriang Mount Kamuning dahil sa pagiging matarik nito. Dahilan kaya nahihirapan ang mga dumaraan ditong commuter. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para kung yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair para mas magaan naman ang magiging commuting experience. Si Pangulong Bongbong Marcos po yan habang nasa likod niya ang mga matitikas. Matitikas, mga matitipuno. Macho, guapito daw ako. Sina Secretary Vince Dizon ng DPWH at yan, si Secretary Banoy Lopez na napakasipag din. Mukhang gumagwapo. Oo nga, Gumagwapo to si Secretary Banoy. Nagsishine eh. Hindi, yung sabihin. Sorry. Kung ano man, Sec Banoy, hindi po yun ang ibig sabihin. Hindi yung bumbunan ninyo, tinutukoy ni Kumbachero. Ibig sabihin, nag-glow. 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 Asan na yung picture, Mother? Asan na yung picture na umakyat sila sa Matarik? Yung mga yung umakyat sila dyan sa Matarik eh. Yung Tarik nga pala. Umakyat sila Pangulong Marcos dyan sa inakyat nila. Sa Mount Kamuning na yan. Oo sabi ko, talaga kayang aakyatin nila. At inakyat nilang... Mukhang kaya pa. Kayang-kaya. Yan ba yung sinasabing na ospital? Yung inoperahan at... tinanggalan ng bituka? Ng bituka. Ayan yung pinakamatarik yung kanila eh. Yung inakyat nila eh. Sino ba yung mga kasama bukod kay First Lady? Si First Lady, si Bini ba yun? Si Bini ba yun? Si Bini. Yung nagmamaneho sa NLEX? Wag na naipagiganti na ni Secretary. Naipagiganti ni Secretary. Pero hindi naman daw binugbog ni Secretary John Vic. Sinikmurahan lang. Sinikmurahan. Gano'n na. Parang gano'n daw. Pero hindi naman daw lumaban kung nagkataon eh. Tinan mo yung tsura nung batang Marcos. Mukhang medyo mabait yung bata mukhang na yun. Mabait yung mukhang bata na yun. hindi mo makikitaan ng pag-abuso no. Saka laging kanyan kumbachero, laging kasama nung nanay niya, makananay. Mamas boy. Mamas boy. Parang ganoon. Saka kan lang yan, doon lang. Kung may mga event, pupunta siya lagi. Nakikita naman natin sa mga video. Ayan tinan mo. Tita mo yung pantalon niya, kumbachero, maluwag din. Yan ang uso ngayon sa aming mga bata. Naisingit ba? Alas 6:29 ang ating oras. Isang 10 taong gulang na batang babae naman ang nasawi habang ilang residente ang nasugatan sa sumiklab na sulog sa residential area sa Taguig. Ang bangkay ng biktima na isang grade 5 student ay natagpuan sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Bambang. Tinangka pa itong isalba ng kanyang pamilya ngunit bigong mapasok ang bahay dahil sa naglalagablab na apoy. Nagsimula ang sunog bago mag-alas 4 ng hapon kahapon na umakyat lang sa first alarm bago na ideklarang fire out alas 5 ng hapon. Nasa 6 naman na pamilya o 23 individual ang naapektuhan ng sunog na hindi pa alam ang pinagmulan. 200 pamilya ang naapektuhan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Gate 10, Parola Compound, na sakop po ng Barangay 20 sa Maynila. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, nagsimula ang sunog 1:13 ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kabahayan na gawa sa light materials. Dahilan upang iakyat ito sa ika-4 na alarma bandang 1:59 ng madaling araw. Patuloy namang inaapula ng mga bumbero ang sunog at inaalam pa ang dahilan nito. So ongoing pala yung sunog, Mother? Hanggang ngayon may sunog pa? Kaya pala. May sunog pa. Kuha tayo ng update to, no? Hindi na na-epekto niyan. Malamang kung kanina ang buntot niyan nandito na sa
Sa may... Pasay na. Pasay na yan, Oh, sigurado. Pasay na. Oh. Naku, nanang ko po. Samantala, nilinaw ng Department of Migrant Workers na maging ang mga undocumented Pinoy workers sa Middle East ay isasama sa repatriation ng gobyerno. Ginawa ng DMW ang pahayag makaraang magpasaklolo na rin ang ilang undocumented Pinoy workers na apektado ng bakbakan sa gitnang silangan. Ayon kay Secretary Kakdak, walang pinipili ang gobyerno sa pagtulong lalo na't buhay ng mga OFW nakataya. Batay sa pinakahuling datos ng OWA, nasa mahigit 205,000 ang bilang ng mga undocumented Pinoy sa Middle East. Tutulungan natin sila lahat. Tutulungan din. Sir, Sa DMW, walang distinction whether documented or undocumented. But rest assured, ay hirap ang estimate ng documented. Yeah, But rest assured, we will help them. Ang iba, halimbawa, overstaying. But somehow, natulungan ng mga lawyers natin na, not this group already. But we are also helping yung mga nag-overstay, pero tinulungan ng lawyer natin na ma-hurting yung immigration fines and penalties. So, nakalaya sila. DMW Secretary Kakdak. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, doon po sa mga taga-barangay 791 Vito Cruz. Ay, malapit lang to ha. Dito lang sa may paligid. Malapit lang sa DCRX to. Pagtawid mo. Ng DCRH dito. Andyan na yan. Sa may, Vito Cruz na yan. Paligid ng Lasal, yung yung Rizal lugar na Memorial. Yan, yung lugar na yan. Magandang umaga po sa mga taga Vito Cruz, Maynila. Lalong gaganda ang umaga nyo kung nakikinig kayo Yun, sa syempre. DCRH. Syempre naman. Kung nakikinig kayo sa DCRH. Gaya ng laging sinasabi ni Kuyang Els Bartolomeu. Ano sabi ni Kuya? Isang pantas yan. Isang pantas, isang dakilang paham. tao. Ano sabi niya? Gumaganda raw ang kanyang umaga. Ayan. Sa tuwing nakikinig siya sa DZRH, lalo na sa 2x2. Ay, hindi ba? Kaya nga nasabi ni Ray Ann Fuentes, basta tayo magkasama, laging may umagang kay ganda. Yun na nga yun. Diba? Magandang umaga sa mga kaibigan natin dati sa UKG. We miss you. Ayun. Diyan po sa mga taga-barangay 791 Vito Cruz, Maynila. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo at ang inyong pong mga cellphone, ang inyong pong telebisyon o kung paano po kayo sumusubaybay sa DZRH para po matawagan nyo ng pansin ng aming grupo na namimigay po ng salapi. Ayan. At iba pang mga papremyo. Yun, ganun kami eh. Iba kami eh. Tuloy-tuloy ang pamimigay eh. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay Silence. Katahimikan. Katahimikan. Ayan, O pagtahimik. Sabi Ayan. daw po ni Kuya Pagtahimik. Jeric at Kuya Yuel. Oo. Bakit ba ito ang napili nating word of the day, kumbachero? Meron ba? Meron bang Meron po kasing istorya ngayon kinalaman? sa The Philippine Star na at iba pang mga dyaryo. At ang sinasabi daw po ay itong testigo, ano pangalan ng first name yung si Madriaga? Si Madriaga. Ito daw po tumitestigo laban kay VP Sara was offered 500 million to 1 billion pesos for silence. For his silence. Ang kapalit Aba. daw po, para tumahimik para na. magtikom ng kanyang bibig. Itikom ang kanyang bibig at ang nagsalita po nito, abogado na naman. Aba, Yung mga tingnan mo abogado nga talaga naman, na to. Itong si abogado naman na to ay si Attorney Levi Baligod ba to? Si Attorney, siya ba yun? Iba yan. Ibang abogado. Si Attorney Raymond Palad naman. Si Attorney Palad. Attorney Raymond Palad. Wala ba tayo diyang mga sexy stars. Mga sexy stars dati, yung mga kliyente niya. Nagiging kliyente niya. Sila yung mga soft drinks babies. Iba ka, Attorney Palad. Attorney Palad! Magandang morning! Ayan, so yan po ang ating word of the day, silence. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang.
Lakyam Sam Lakhun, 6:36 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Dekalidad at Sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakaamba ang mas mataas na oil price hike sa susunod na linggo Nako po. dahil sa pagkaantala ng supply sa harap ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Batay sa preliminary trading data, maaaring tumaas ng 16 pesos Sus Mariano, kada litro ang diesel. 16 pesos kada litro. Habang 7.60 naman ang pwedeng itaas ng gasolina. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Green, hindi maiiwasan ang pagsipa ng presyo ng petrolyo dahil sa matinding stress ng merkado bunga ng nagpapatuloy na alitan ng Amerika at Iran. Dahil dito nakatagdang ipatupad ng Department of Energy ang staggered na oil price hikes sa susunod na linggo upang hindi masyadong maramdaman ang matinding epekto ng pagsipa ng presyo ng langis. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Hindi ko masabing lamig eh. Mainit na eh. Mainit na. Mainit na! Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Nararamdaman nyo na ba ang matinding init? Naku, lalo na kung batyero sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa construction. Napakainit, ano? Yung mabilad ka nga lang sa araw ng yung wala kang ginagawa. Yung wala ka pang ginagawa. Wala ka pang ginagawa nun. Ba, naglalakad ka lang, nakapayong ka pa. Pero naiinitan ka na. Grabe na nga. Lalo na yung nagpapala ka, di ba? Naku, hindi ba? Nagbubuhat ka ng mga mabibigat, iniaakyat mo sa building. Sa building. Na ginagawa, no? Grabe po. Kaya, bigyan natin ng pagpupugay ang mga construction workers. They are the builders. Wag natin kalilimutan yung kanila pong pagpapagal para po sa atin. Sabi nga sila po yung gumagawa ng mga tulay, ng mga kalsada, ng mga gusali kung saan po tayo sumisilong ng ating mga bahay. Mga construction workers, mga mason, mga piyon, mga karpintero, mga tubero. Ano pa ba yung mga lahat na may ro. Mga araro, Pintoro.
Wala yatang ganun. Pintor yata yung Pintor. Oh. Lahat kayo talagang hanga po kami sa inyo. Dahil po sa inyo ay meron pong mga magagandang mga gusali, mga daanan, mga tulay at iba pa. At higit sa lahat ay malakas po ang benta ng Hinebra. Talagang Pagdating daw sa dulo ng araw na mag-uumpukan ang mga construction workers pampatulog, sabi pampatulog. Ang ginagawa ng iba pampatulog, pero yung iba naman ginaganahan sa pag-inom. Nako, Yung magkakabarkada ng umaga, pagdating sa gabi, nagpapaluan ng pala. Nako po, ay nang. Wag ganon, Chill wag ganon. lang. Sabi nga yung alak kami ni Kumbachero, hindi nyo kami Hindi naman maaasahan sa alak. Wala talaga, hindi kami umiinom. Hindi nyo kami maaasahan dyan. Pero yung mga talagang hindi naman kayo maawat, kung lang, chill lang. Drink moderately. Ayun. Sabi nga, di ba? Kaya nga, sabi nga, ikaw at Hinebra, magkasangga. Abisado yung commercial Binabati rin po natin ang mga teacher. Ay, mga teacher natin. Mga teacher natin. Di ba may programa si Secretary Sani Angara sa mga teacher? Matutuwa ka sa programa ni Secretary Sani Angara. Ano sabi ni Secretary Sani Angara na isinatinig din ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw daw po ni Secretary Sani Angara na ang teacher aabuti ng pagre-retiro na ang ranggo teacher 1 pa din. Teacher 1 pa rin. Na para bagang kapapasok pa lang sa trabaho. Kaya nga Oo. Kaya itong si Secretary Sani Angara, pag nakikita ng mga teacher, talagang kung daluhungin ng mga teacher. Kinukurot Ang cute. Konti na lang hipuan tulad dito, meron palang mahigit na 5,000 application for reclassification ng mga public school teachers. Ang inapprove na kaagad ni Secretary Sani Angara at kasama ang DBM. Yun. Kasi hindi lang naman ranggo yan Sweldo. May kasamang sweldo yan. May dagdag na pera yan. Yung salary grade 13 for the longest time, salary grade 13, mapunta ka lang sa salary grade 15 o kaya 16. Laking tulong sa mga guro natin yan. Tinan mo yung mga picture. Kita mo yung saya. Diba? Yung ligaya ng mga teacher natin. Talaga naman. Ayon po kay Secretary Angara, bahagi ito ng kanilang expanded career progression system para matiyak na walang guro ang magre-retiro ng teacher 1 lang. Yan mismo. Yun na nga yun. Yan mismo, Kumbachero. Meron palang inilaan dyan na 6.1 billion pesos. Ang tagal-tagal ng pinapangarap ng mga guro niyan, Kumbachero. Kaya pala ang sigaw na ang tawag na ng mga guro kay Secretary Sani Angara, Mr. President. Ha? Meron na magselos diyan. Huwag niyo sinasabi 'yon. Wag ganon. Walang ganon. Wag ganon ha, wag ganon. Baka biglang projectin yan, alam niyo naman. Wag yung wag kayong nagbibiro ng ganon. May nangyari na nga dating ganyan nabalitaan ko yan yung si former Executive Secretary Lucas Bersamin, nung nakita daw to si Sani Angara mga 2 years ago. 2 years ago. Hindi, mga 1.5 years ago. Sabi daw Mr. President, sabi ni ES kay Sani Angara, ganun boss, sabi lang na boss, wala pong ganun may nakarinig. Ayun, kinabukasan may tira na kay Sani Angara. Kasama niya yun sa gabinete. Biniro lang naman nung ni ES Bersamin. Yan talagang politika na yan. Hayaan nyo magtrabaho yung tao. At yun namang mga kababayan, mga teachers na kung talagang nakukitang kayo kay Secretary Angara at sinasabi, Secretary, pakasalan mo na ako. Ang cute-cute mo. May asawa na po yan. May mga anak na po hindi, kasi ngayon lang nangyari yan, Kumbachero. At doon patunayan ninyo na yung sinasabi ng women power na we forgive but we never forget. Ito, you will never forget talaga kung ano yung naitulong sa inyo ni Secretary Sani Angara. Sabihin nyo, hindi naman niya pera yan Oo nga, hindi naman talaga niya pera yan pero sinong kumilos para dyan? Para dyan, di ba? Ang tagal-tagal. In fairness sa mga guro, Kumbachero, yun lang aking pinsang buo na si
si Melissa. Si Melissa. Si Millet. Saka parehong teacher tong mag-asawa na to eh. Si Millet. Nagtuturo sila sa Santa Rosa. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija, Combachero. Nakasama sila dito sa reclassification. Aba. Silang mag-asawa. Ano rango na? Wala ba tayo dyan? 15. From teacher 3 to teacher 6. 3 to 6? Kasi ang tatagal na nilang... Tatlo na ang itinalon kaagad. Ang tatagal na nilang mga guro, kumbachero. Naman yan. Kumbaga, pangarap lang nila na malapit na rin magretiro siguro to. Biruin mo Ngayon lang, kaya tuwan-tuwa sila kumbachero. Talaga palang mayayapos mo si Secretary Gusto Sani nga nilang Angara. magpunta daw doon si Secretary Angara dahil yung asawa ni Millet na si Henry. Si Henry daw ang gustong-gusto niya magpunta. Henry, wag naman. baka asbarang ka ni Secretary. Marami pa naman teacher ngayon na ang lalambing. Yung mga lalaking diba? teacher, ha? Diba? Ay, naku buhay. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Pero sabi nga ni Secretary Angara Combachero, hindi naman ang kailangan lang niya ang pinakabayad. Ang bayad ng mga teacher sa kanya at sa Pangulong Bongbong Marcos at sa pamahalaan, pagbutihan ninyo ang inyong pagtuturo. Mag-level up kayo ng inyong kaalaman. Sabi ni Secretary Angara, total na nagkaroon ng reclassification, pag may mga at umikli na yung oras ng pagtuturo. Yan, gamitin daw po ninyo yung mga oras na yan sa pagle-level up. Ayan, Kasi pag nag-level up po yung guro, nagle-level up din yung estudyante. Sa self-improvement ninyo. Self-improvement, kumbachero. Self-development. Wala na yung sabihin, hindi kasi ako kasi wala kulang sa panggastos pag-uwi ko, tsaka pag-uwi ko mag-check pa ako ng mga papeles. Tapos magtitimpla pa ako ng panglanggunisa na ibebenta ko kinabukasan. Wala na ho ngayon yun. Wala na. Sorry. Ayun, napindot ko tuloy kung ano-ano napipindot na. Wala na, bawal na yun. Bawal na yun. Ng ice candy, ng longganisa, at kung ano-ano pa. Wala na, hindi na ginagawa ng mga teacher yun dahil maganda ng sweldo nila ngayon. Focus na sa pagtuturo at siyempre, wag na kayong tatanggap doon sa mga nanay ng mga estudyante na alahera. Na kahit naman pang third honor lang yung anak, first honor nyo. Wala nang ganoon, wala na yun, wala na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, Lakyam Gochap, sihon 6 na minuto na lang bago mag alas 7. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Katunying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Alas 7 na umaga. Hilahin lang natin sandali, kumbachero, si National Irrigation Administration Chief Engineer Eduardo Guillen. Abagis, Administrator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Hello, good morning po. Morning po. Jerry. Naimbaga-bigat po. Napatawag po kami dahil lamang kayo ng balita. Kayo pala kinasuhan ng plunder sa ombudsman ng isang grupo. Grupo Task Force Kasanag. Admin, nabalitaan niyo na ba to? Opo, pero sa ngayon po, hindi pa po namin kasi natanggap yung kopya ng complaint. Opo. Opo, pero ganun pa man po, welcome po sa amin ang anuman pong investigasyon at masahan po nila na yung full cooperation natin na makikipagtulungan po kami sa mga otoridad po para matiyak ng lalabas po yung katotohanan.
Ang reklamo po sa inyo ay may kinalaman daw po sa procurement process ng San Felipe Earthfield Dam and Appurtenant Structures, Ilocos Norte, napakahaba to. Dam siguro to. Dam ba to? Opo, dam po yan po. Dam project, okay? Tapos ito na yung nag-file ng kaso, Task Force Kasanag, John Chong. Ito po yung nagreklamo at kung daw po rig daw po o minamanipulate nyo raw po ang bidding administrator. Well, kagaya po ng sinasabi ko po ay maliwanag po yung aming mandato po dyan. Alam niyo po kasi ang bidding po ngayon, hindi kasi ibig sabihin na pagkaluwag sa bidder ka ay i-award na yung project sa'yo. Meron pong sa bagong Procurement Act po ngayon, meron yung tinatawag na MEARB, yung most economically advantageous and responsive bidding. At pinipili po natin dyan yung combination of factors na such as yung quality po, yung merit, yung life cycle cost ng project, sustainability, at saka overall value for money na tinatawag po nila. Ano po. At again, kami po ay open naman yung opisina natin para po sa anuman pong investigation at ready po kami, sir. So, may nag-bid pero lone bidder lang? Wala naman po. Actually po, ang may lone bidder po kami na may nag-bid, yun pong nung ibinid po natin yung Tumawini, Isabela, lone bidder, pero na-disqualify. Ito pong tinutukoy nitong si John Chong, itong Task Force Kasanag, ano po ba status nitong project na to? Yun pong San Felipe, ongoing na po yan, pero marami pong nag-bid yan. Marami po nila. Hindi ako nagkakamali. Baka close to 10 bidders po yan eh. Hindi ako nagkakamali. Ang may loan bidder lang po kami noon, yung Tumawini, na-rebid. Yung inisait din po, loan bidder. Na-rebid po ulit yun. Dahil hindi ho nakapasa yung mga contractors. So ito pong San Felipe, magkano po itong project na to, admin? Yung San Felipe po, hindi ko nagkakamali, mga close to around 1 billion po siguro yan. 1 billion, tapos mga 10 kanyo yung bidder, tapos ongoing na po yung project. Nag-uumpisa na ho dyan ang construction. Ongoing na po at again, kasi kami pinipili namin yung mga, alam niyo po sa NIA ngayon, pinipili natin talaga yung magagaling na contractors. Ano po? At yung San Felipe po ay advance pa po yung kanilang performance ngayon. Pati yung ano po yung Balog-Balog Dam, may mga senadors pa nga po na dumalaw sa mga projects natin. Nakita nila yung status para maintindihan daw nila kung paano yung sistema namin. At yung mga senador po naman na dumalaw sa mga projects natin ay natutuwa po status at yung sistema ng pamamalakad natin. Wala akong dito, wala akong lutuan dito sa bidding na to, admin. Kasi yun parang ganun ang gusto niya sabihin itong si Mr. John Chong yung nag-file ng reklamo against you. Wala po. Kung natatandaan po natin, maraming problema po yung mga projects po ng NIA noon, kagaya ng Balog-Balog Dam. Marami pong hindi natapos at inaabandona ng mga contractors. Ano po? Pero ngayon, ang masasabi ko po na lahat ng projects ng NIA ngayon ay advanced pa yung ating mga paggawa, yung paggawa ng mga contractors natin. In fact, yung latest lang na inaugurate namin ng Presidente BBM ay dapat yun, 2 to 3 years yun. Ano po? 10 buwan lang namin napagawa yun eh. Aba, matindi po ang trabaho ngayon sa NIA. Sino ho ba to? Meron ba kayo naisip bakit ba kayo inireklamo nitong tao na to, si Mr. Chong? Wala naman po, hindi ko po kilala po yan. Pero nung nag-browse ko ako kagabi, nakita ko po, meron din siyang reklamo nun kay Congressman Saldico. Pero eventually, winidraw po niya eh. So yun lang po nakita ko, nakita ko pong feature niya kasi hindi ko naman po kilala, so nag-browse ako sa social media. Yun po yung nakita ko. Ano po yung nakita niyo doon? Nireklamo niya si Saldico pagkatapos? Tapos nag-withdraw naman po siya. Kaya sabi ko,
Ano kaya ito? Task force kasanag daw po, but again, katunyang kami po ay makikipag-cooperate po sa kinaukulan. Pero ang importante po kasi sa amin, alam niyo po, yung transparency po natin, yung accountability, basta ang importante po sa amin, tuloy-tuloy po yung serbisyo sa ating mga magsasaka. Yan po ang tunay na laban sa amin, katunyang, yung sa ating mga magsasaka. Oo. Teka muna. Hindi ba nangihingi ng project to sa inyo? Baka Sige, naman humihingi ng project sa inyo to, ayaw niyong bigyan, ha? Bigyan nyo na. Bigyan nyo na kaya. No comment ako dyan, katunyang, meron na kaming duda dyan. Again, hindi naman po kami para, magbitaw ng mga kung anuman na... Ito, may nag-message po sa akin. Admin, pakisagot niyo po ito. Nanghihingi daw po ng project yung grupo niya, pero tinablan niyo daw po. Nako, katunyang. Alam na namin yung grupo niyan po. At, pero again, ang mahirap po naman po magsalita dito na paninira. Kami po sa NIA ay trabaho lang po kami, katunyang. At iuubra sa amin yung mga ganito pong mga paranakot o pagtawala po sa trabaho natin, tuloy lamang po ang laban natin para sa ating mga partners po. Sumali sila sa bidding kung gusto nila ng project. Di ho ba? Alam niyo po sa NIA po, ito po kung may rig bidding sa NIA po, ilang beses po yung malalaking project natin, yung Tumawini, 2 beses na pong naribigyan natin yun eh. 2 beses na. May isang chance pa po na iisa lang ang sumali dyan. Kung talagang may rig bidding sa amin, sa 2 beses pinabid namin na yan, di awarded na po yan. Yung Inisait, yung Inisait po, 30 billion yan eh. Yung Tumawini po is 14 billion yan, ano? Nag-fail na rin ang bidding nung Inisait dahil po sa higpit ng ating ang ating proseso. bank, ano? Kung may rig bidding po diyan sa bidding unang Sa simula pa lang, may nanalo na yan. Opo. Opo, inaayos na talaga yan kasi ang accusation nila is ayusan. Hindi inaayos na natin yan para may award na. Pero bakit ipaparebid pa namin? Hindi lang iisang project ang ginawa namin po dyan, yung 2 malalaking projects po yan. Nga pala, admin, may mga namomonitor na ba kayong ibang lugar na nakakaranas na ng kakulangan sa tubig o drought? Kasi kausap namin nung isang araw si Governor Rodito Albano, may lugar na daw sa kanilang lugar na iniisip na nga nilang mag-cloud seeding eh. May area na ba kayong nabalitaan ganon? Yes, meron po. Pero again po yung mga area na kung saan tayo may malalaking dams, katulad po ng Magat at yung Pantabangan Dam po, at ng areas po niyan ay sapat po ang tubig. Despite, pangalawang dry cropping na po ito. Hindi po isa. Dati po, yung mga nakaraang taon, isang cropping lang po tayo dyan. Ngayon po, nakadalawang dry cropping na tayo at tuwang-tuwa po yung ating mga magsasaka. Dahil nung pinalitan natin yung cropping calendar, nagtanim po kami ng October, umani sila ng February. So ang taas po ng presyo ng palay dahil parang off-season po yung naani po nila. Naani nila. May nakapagbenta pa ng 27 pesos, 28. May na-monitor po kami umabot ng 30 pesos. So tama po yung sistema natin na ilipat talaga yung cropping calendar natin sa double dry season na tinatawag namin. Dahil lumalakas na po yung ani ng ating mga magsasaka, nagkakaroon pa sila ng parang off-season cropping. So mataas po yung benta nila. Ang tubig ng mga irrigation ng NIA ay galing sa mga dam na may mga dam naman na may ibang nagpapatakbo niyan. Pero sa monitoring ninyo, Administrator, ito papasok na tayo sa summer. Na lagi natin problema pag tag-init, kulang sa tubig, tatanggalin yung supply sa irrigation para matipid, para sa ma-preserve at mapahaba pa. Anong nakikita niyong senaryo ngayong summer? Well, again po, nailusot na natin po yung cropping natin sa lahat ng areas po. Sa lahat po ng 1.2 million hectares ng NIA, nailusot na po natin yung talagang cropping season natin. Yun pong ulitin ko po, yung mga dams natin na may mga high dams, wala pong problema po ng patubig dyan. So, sa case po ng NIA,
ay okay naman po kami. Pero again, patuloy po tayo, nagtatayo po ng mga solar pump irrigations, yung mga high dams natin, para po mas marami pa po tayong, mas matatag na mapatubigan sa ating mga sakahan. Parang yun sa Isabela Combachero, mukhang nakalusot nga yung palay eh. Ang hindi yun makakalusot, Yung mais. yung mais. Katulad yan, ang totoo po niyan, yung mga dulo nga ng ating mga irrigation system ay yung mga high value crops ang tinatanim natin, kagaya ng mais, munggo, dahil kukunti po ang kailangan niyan na tubig. So kung yung mga yun lang po, mas padali nating remedyohan yan. Ang talagang nangangailangan ng maraming tubig po ay itong Palay palay. talaga. Pero gaya po ng kasi po, tingnan nyo pag nagtanim kami ng October, umuulan pa ho yan eh. So, imbis po na nagre-release kami ng tubig sa ating mga dams, nagpupuno pa po kami. Tapos ang ani namin dyan is February, which is wala naman ng bagyo. And then March, patubig po ulit kami. Pero, kaya ang ganda po ng ang ganda po ng system ng NIA ngayon. Dahil climate smart agriculture na po tayo. At di ba galing po lately lang ang Pangulo natin sa ating central office, sa command center, nakita po niya, tuwang-tuwa po siya dito sa bago nating climate smart agriculture system. Ano po? At kita niya yung, sabi niya, ramdam mo talaga yung epekto natin dito sa ating mga magsasaka, sabi po niya. Basta kung kailangan ang tubig, dapat may tubig. At pagka kailangan namang medyo chill-chill lang ang tubig, ay makokontrol ang patubig. Maraming salamat, Administrator Guillen. Thank you po sa inyong oras. Magandang umaga po. Just again na po. Thank you po. Salamat po. Thank you so much. Engineer Eduardo Guillen, Administrator, National Irrigation Administration. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, presyo ng diesel nakaambang tumaas ng 16 pesos per liter sa susunod na linggo. Staggered o utay-utay na oil price hike ipatutupad ng DOE. Flexible work scheme ikinakasa naman ng DTI sa nakaambang oil crisis. 18 dating Marines kinasuhan ng perjury ni dating Senador Trillanes. 6 daw sa mga ito na nagsilbing maleta boys may kasong murder ayon sa ombudsman. Asawa ni Congressman Bong Suntay nagsorry na rin kay Ann Curtis. May pakiusap sa publiko na wag na sana siyang idamay at ang kanyang mga anak. Halos 220 milyong pisong halaga ng peking luxury goods na kumpiska ng NBI sa serye ng operasyon sa Binondo, Maynila. At sunog! Sumiklab sa lugar kung saan hinihinalang isinagawa ang initiation rites sa nasawing maritime student sa Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Unahin natin, kumbachero, ang follow-up report ni RH29 Boy Gonzales sa sunog sa Parola compound sa Maynila, sa Tondo. Nalumikha na ng matinding traffic dito sa Rojas Boulevard. Na ayon nga kay Eric Dimaculangan ng PPA, ay ito may report sa kanila. Ito palang sunog nga dyan sa Parola compound sa may South Harbor. Ongoing pa yung clearing. Kaya't naapektuhan ang mga pumapasok na mga truck dyan sa PPA. Alamin natin ang sitwasyon doon. RH29 Boy Gonzales, coming boy!
Anthony, Jerry, at yung mga mahigit sa 100 pamilya na apektado ng sunog na sumiklab sa residential area dito sa Parola Compound na Tondo, Maynila, kaninang madaling araw. Ang estimate sa mga sumadaling ito nasa 147 na pamilya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung validation ng mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare. At umabot na sa ika-4 na alarma ang nasunog. Ang apektadong sunog, itong gate 9, 10, 11 at 12. Ang napuruhan daw ay yung gate 9 at gate 10 na mga halos yung mga si Director J. Reyes de la Puente at ilan ba as of now, ilan na po yung mga apektadong pamilya? 100, meron tayo 147 families. Pero ongoing validation pa po tayo. Ano pong tulong ngayon ang ibibigay ng Manila LGU? Social welfare po, sa pangunguna ni Yorme Moreno, nakapagbigay na po tayo ngayon ng hot meals, nakapaglatag na po tayo ng modular tent, at nandito na rin po lahat yung mga CDW natin na uma-assiste sa mga nasunugang pamilya. Okay. At salamat. Ayan, Boy, ang ganda niyang lugar na yan, yung pinapakita mo sa amin, ano ba to? Covered court lang ba yan? Ang ganda. Covered court, nandito po kami ngayon sa Ka-Anthony, nandito po kami sa covered court, Delpan Sports Complex. Katabi niya lang po yung Delpan Evacuation. Kaya lang po yung Delpan Evacuation, may mga tao pa po, yung sa Intramuros na malaki. Oo nga pala. May sunog nga pala. Nagkasunod, ano? Oo. Magkasunod. Saka meron din po kami kanina, mga kahapon, kagabi po ng alas 10, dito naman po sa District 6, sa Kahilom, 38 families. Pandakan. Yung modular tent nyo, ilan na po yung na-store dito? Nakapaglatag na po kami ng 31 na modular tent. Meron pa po kami mga parating. Tatapusin lang po namin itong validation kasi ginagamit po itong lugar. Okay. Salamat. Anthony, Jerry, si Director J. Reyes de la Puente ng Manila Department of Social Welfare. Ang traffic, Jerry, dito sa harapan ko, nakita mo yung truck na, yung mga truck na yung ang dami. At walang galawan. Kaya nga, kaya pala, palagay ko hanggang Cavite na traffic yan eh. Walang galawan at kahirapan. Yung mga truck na galing ng Anda Circle, patungo ng pier, siyempre, hindi pa madaanan yung Parola Compound dahil andun yung mga truck ng bumbero at yung mga residente na sunugan. Kaya nakatenga sila rito dito sa mismong side ng pag-akyat ng Delpan Bridge. Yan pa rin ang follow-up report sa sunog na naganap dito sa Parola Compound, Tondo side sa lungsod ng Maynila. Ito si Mel Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Bago lang ang ating iba pang mga balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Mula doon sa malungkot na balita sa may Parola Compound, pumunta naman tayo doon sa medyo masaya. Pasayahin naman natin ang ibang mga Manileño. Kagaya dyan sa may Barangay 791 Vito Cruz. Naroon ang magbibigay ng saya, si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! Anthony, Jerry, tignan mo naman, wala talagang galawan. Kung dyan sa may lugar ni Boy ay walang galawan ang mga truck, eto wala ding galawan yung ating winner ngayong umaga dahil kanina pa ay nakatulala ng ganyan. Tignan mo naman, yan, gumalaw. Kinuhayran yung ilong. Pangalan nyo po? Erlinda de la Cruz. Erlinda. Parang ang lungkot na ba, Ate Erlinda? Malungkot ka ba, Ate Erlinda? Hindi naman po, sir. Kinakabahan ka ba? Medyo po. Medyo. Huwag kang kakabahan dahil sa dapat ay excited ka. Sherwin. Oo, Katunying. Kanina, naabutan natin ito na malakas na nakikinig ng DZRH. Bakit DZRH ang pinakikinggan mo? Kasi po maganda po yung mga balita
solid po. Solid. Ano ba yung kanya? Ano ba yung nagtitinda ba siya diyan? Ate Arlinda, nagtitinda ho ba kayo diyan? Apo, sir. Ano po ba yung Kanyang mga paninda, tignan mo naman, nilagang saging. Nilaga? Prinitong Oh, sarap. Itlog. Uy. Nilagang itlog. At hotdog sandwich. Ayan. Sandwich, Kung pala to, Dole Integrated, ano yan? Basahin mo nga. Ayan yung kanyang Dole Integrated Livelihood Program. Maganda. Nego Card Project. Yan na, Nego Card Project. Isang assisted project by Dole NCR Manila Field Office. Yan, Ate Erlinda, yan pong cart nyo na yan, bigay ng Dole, ganon? Apo, sir. Bali, galing kay Chairman Jimmy Adriano po. Dinaan sa barangay, ano? Apo, Matagal na po kayo nagtitinda? Matagal na rin po, sir. Mga 44 years na. 44 years? 44 Ba't ilang years? taon na ba kayo? 48 na po. O di 4 years old pa lang nagtitinda na kayo? Hindi po. 7 years old po kasi nandito na ako sa bangketa. Andiyan na. Hindi, yung cart na lang. Yung cart lang. Yung cart. Yung card po, sir, noong 2022. 2022. So, 4 years na po yan. Tapos, binigyan kayo ng cart. Binigyan ba kayo ng pang-umpisang puhunan? Meron din po, sir. Magkano po? Bali, yung mga paninda, sir, eto na rin yun. Wala pong, siya. Walang cash. Binigay lang yung tinda. Apa, paninda na po. Paninda. Na anong katumbas na halaga nung binigay sa inyong paninda? Ang sabi po nila, nasa 5,000. Nasa 5,000. Patingin nga kung aabutin ng 5,000 yan o kumukonti na itinda nyo. Konti na. Mga nilagang saging. Saging. Yung itlog para yung scrambled egg, parang dalawang order na lang yan. Dalawang order na lang. Dalawang order na lang yung scrambled egg. Tapos yung pancit, 25 pesos. May mga hotdog sandwich pa yata yun. Hotdog. Nakadungaw yung hotdog eh. Ang laki ng hotdog. Grabe. Magkano, Ate Erlinda, magkano yung hotdog sandwich? 30, sir. 30. Tapos yung ano ba yun? Muffin? May muffin ba yun? Yung nasa dulo, parang mamon. Muffin, may muffin. Parang mamon. Yan, mamon. Biruin mo, nasa bangketa, may muffin. May muffin. Wow, grabe. Tapos Muffin. may mga naka-plastic May na, coffee ano yung pancit? Pancit? Yeah, they have a pancit. Like wow. pancit. Really? Scrambled egg here also. Is that so? The most tastiest scrambled egg. And But why? But why? Boiled egg. Yeah, the Famous boiled egg. How about coffee? Coffee. Best source of protein. The coffee is on the spare for. Yeah. Do they it can be cooked. do they have something like mochaccino? They do have some latwa. 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 What about macchiato? Macchiato. How about macchiato? Or Spanish latte? Puro kayo kaloko. Ano yung So, nasa kaldero? mahilig nga kayo, Ano sabi nasa siguro. kaldero? Ano nasa kaldero? Jackpot prize today is Hindi, ano nasa kaldero? Yan. it's a rice. A rice. Rice, a white rice. That is the jackpot prize for Anong today. oras yan nagbubukas, nagtitinda dyan? 24 hours? 4:30 po ng madaling araw. 4:30 hanggang anong oras po kayo dyan? Hanggang 6 po. Ng gabi? Apo. Nauubos na may paninda nyo? Apo, sir. Apo. Magkano ang nagiging benta nyo bawat araw? Dali nakakaya 1-2 rin po. 1-2. Magkano ang tira doon pagka nilabas nyo yung gastos? Wala na, sir, kasi dito po kumukuha ng pagkain. Yun Tapos, nga, yun ang problema. Yun ang problema, Sherwin, no? ng bata. Ando na lahat eh. Kaya mauubos talaga yung puhunan eh. Ano? Oo, Mauubos yung puhunan. Talagang mauubos yung puhunan dahil dito bumibili sila Tina. Sila Tina. At saka si Katina. Ay, libre mo na yan. Ilibre mo na yan. Naman. Ay, libre mo na. Ilibre Si mo na. Agustina, tsaka si Ara. Ilibre mo na yan. Ilibre mo na. Oh. Ito. Yung mga dumadaan na yan, libre mo na. Oh. Ito. Sherwin, lahat ng madadala ni Ara tsaka ni Tina, ipadala mo na sa kanila. Padala mo na, kuhanin mo na. Hindi lang ang madadala ni Ara kasi malit ng kamay. Yung madadakot ng kamay niya, ha? Kumuha na kayo. Kumuha na kayo. Libre. Kunin mo na lahat. Ayan. Kumuha na kayo. Libre yan. Ayan. Ayan. Oh. Hindi kumuha ng 100. Sino ba yung kaway ng kaway na yan? Ayan, kumuha na kayo dyan. Tatay pangalan na. Sir
Ronaldo Caruya po. Si Ronaldo. Yan po sa Makati. Ayan, kumuha ka na kamo dyan. Kumuha ka na dyan. Oh, ilista. Baka hindi maano, ha? Ah. Yung mga nandiyan sa kabila, likod. Kaya na kayo, libre agahan. Yung saging, Libre agahan. yung saging na saba, pakuha mo na kay Tina sa akin. Tinara. Para tumangkad. Ito pa, Tina. Oh, si Malu daw. Kailangan daw ng saba. Saba. Sabang Yan. si Ate Tina. Ubusin nyo na yun na makauwi na si Ate Erlinda. Dahil Ate Erlinda, palagi ka nagtitinda. At masipag ka magtinda tuwing umaga. At meron kang 1,000 pesos. Ay, thank you po. 1,000 lang. Thank you, Sir Anthony Taberna, at saka kay Sir Jerry. Oo, nako, wala pong ano man. Dagdagan mo pa na 1,000, Sherwin, para... At dagdagan pa natin ang isa pang libo. Another 1,000 pesos. Tapos, bayaran mo yung mga pinagkukuhan nila, Tina, ha? Mukhang... Sige, may bayad na yan. At syempre, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Ayan, tignan mo. Ibig sabihin, silent. Tama, nagkaroon ng kalahating oras na katahimikan. Dahil ang sagot mo ay? Ayun, silence. Nakuha mo yung ating medium component. Dahil sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang mga asahan. At syempre meron ka rin grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakamapula, ang private fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At speaking of labahan, hindi mo pa nilalabhan, isusot mo na lang pinakabagong t-shirt ng DZRH, minomodelo ng SK Chairman. Gumagawa po yung mga model mo, ha? SK yan. Tapos yung malantod, yung sumasayaw, Bomba mo, sex bomb. Ayan. Sex bomb. Pwede nang ipadala sa Iran. Ayan natin. Ano masasabi natin? Sir, salamat po sa lahat ng pinamigay ninyo sa amin. Pandagdag puhunan po. Apo, wag mo ubusin. Yung puhunan, palaguin mo. Palaguin mo ate. Salamat po, Ate Erlinda. Regards po sa inyong pamilya. Apo. Thank you. Siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH, baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oras po natin, mga kabayan kong Filipino-Chinese, Chityam Pwa, 7:30 na umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Balita. Alas 7:35 na ng umaga. Tuloy ang mga balita dito sa nasamsam ng NBI ang mahigit 217 milyong pisong halaga ng peking luxury items sa mga serye ng operasyon sa Binondo, Maynila. Ayon sa NBI Intellectual Property Rights Division, kasunod ito ng mga natanggap nilang intelligence report hinggil sa mga distributor ng mga peking brand. Kabilang sa mga nasabat ng NBI ang nasa 5,100 na mga bag at wallet na may fake brand na Longchamp at Louis Vuitton. Ano? Louis Vuitton. Uy, Director Melvin Matibag, may Louis Vuitton pala dyan. Kami naman ni Kumbachero, pag kami nagdala ng Louis Vuitton, parang original yan. Oo, kahit Huwag na niyong sisirain. japik. Huwag niyong sisirain. Babala ni NBI Director Melvin Matibag. Ang pagmamanufacture at pagdistribute ng mga peking produkto ay paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Nako, para mo naman sinabing hindi kami pwede makakuha niyan. Sumiklab ang sunog sa lugar kung saan isinagawa ang initiation rites na ikinasawi ng 19 anyos na estudyante ng Maritime sa Cavite.
Blanco pa ang mga residente sa dahilan kung bakit biglang nagkasunog sa isang warehouse sa 13 Martires, Cavite na hinihinalang ginamit sa initiation rites ng fraternity na responsable sa pagkamatay ni Kenneth Alcedo. Ayon sa report, nangyari ang sunog matapos na umalis ang pulisya sa pinangyarihan ng krimen. Ang sunog sa bodega kagabi ay umabot sa ikatlong alarma. Humingi na rin ng paumanhin si Sheila Guevara Suntay, asawa ni 4th District, Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, kay Ann Curtis kaugnay sa naging pahayag ng kanyang mister tungkol sa aktres. Sa inilabas na statement ni Mrs. Suntay, nilinaw niyang hindi siya sang-ayon at hindi niya kukonsintihin ang sinabi ng kanyang asawa. Pinabulaanan din niya ang lumabas na report na pinagtawanan niya ang malisyosong pahayag ng kanyang mister tungkol sa aktres. Nanawagan din si Mrs. Suntay sa publiko na wag siyang idamay pati na ang kanilang mga anak sa nasabing issue. Nakita ko nga yung statement niya sa DZRH Kumbachero Nanawagan ba siya na patawarin na lang yung kanyang asawa? Wala siyang binanggit na ganun Kumbachero, pero ang nakita ko yung kanyang statement na talaga namang tama naman siya doon, hindi naman dapat ayan pala. Wag nang idamay ang asawa at ang mga anak. Kung naman yun, meron palang gano'n na dinadamay sila. Yung kung kasi Kumbachero, siyempre yung ibang mga netizens magagaling, sabihin, kung sa anak mo ba't asawa mo sinabi na iniisip mo, nasa lubong mo sa Shangri-La, tapos pinagnasaan mo, nag-init ka, parang yung kaladkad na gano'n, siyempre ang mga anak ni Congressman Suntay, may mga babae pa yan yun na nga. Hindi ba? Kumbaga, kung meron man pagkakamali doon sa ama, wag nang idaabutin. Diba? Ang kasalanan ng ama, kasalanan niya lang yun. Hindi kasalanan ng anak yun. Totoo yun. Ano pinagkaiba? Halimbawa, kung dadamay natin yung mga anak, at especially yung mga babae at yung misis. Ano pinagkaiba natin doon sa mga tulisan? Hindi po ba na pinupuna natin at binabatikos natin? Kaya sabi niya, Kumbachero, my children and I do not agree ang aking mga anak at ako ay hindi sumasang-ayon. And we do not condone at hindi namin kinukonsinte the analogy made by Bong. Yun ang paghahalimbawang ibinigay ni Bong. Di ba? Tapos, to Ann Curtis and her family, I am deeply sorry. Ito po yung sinabi ni Mrs. Suntaya. Maganda po ito sinabi niya. No woman, walang babae, should ever be spoken about that way. Na kailanman ay dapat pagsalitaan ng ganyan, sa ganyang paraan. And ako understand. Naiintindihan ko. If words alone feel insufficient. Kung ang mga salita lamang ay hindi sapat, kung ang mga salita ay hindi sapat. Please know, ang tinutukoy po niya si Ann Curtis at ang kanyang pamilya, please know that my heart goes out to you and I stand with you. Napakaganda nitong statement nito. Pahayag na ito. Ano buong pangalan ng Sheila Guevara Suntay. Ay, Ma'am Sheila. Opo, napakaganda po ng sinabi niyo na yan. Sinabi na ito. I'm sure sigurado ko may malaking pagtatalo sa inyong tahanan, pero yung pong mga netizens, wag po nating kaladkarin yung mag-iina dito at po sa halip ay itaguyod natin yung at kilalanin natin yung paninindigan ni Ma'am Sheila sa pangyayari, kahit na yung asawa niya ay nagsalita ng ganon, yung iba tatahimik na lang diyan talaga. Yung iba mananahimik na lang, o kaya ang tanong ko kanina nanawagan ba si Mrs. na patawarin na yung kanyang mister? Wala Kumbachero. Wala sa statement. Sa statement niya, Kumbachero, especially doon sa bandang dulo, I also make this appeal with all sincerity. Please, leave me and my children out of this. We are not public figures. My children are children. No mother should have to watch her children be targeted and harassed for something they had no part in. Yun ang matindi dyan, no? Sa eskwelahan, mga anak. Malamang. Ay, nako. Congressman Bong. Sikat na sikat ka na ngayon, Congressman Bong.
Kilala ka na ng lahat. Sigurado. Pangunahing balita. Ikaw naman. Ako na ba? Posibleng eto pa. Kapit. Posibleng sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Batay sa preliminary trading data, maaring tumaas ng 16 pesos ang kada Grabe. litro ng diesel, 7.60 sa kada litro ng gasolina. Kasunod ito ng 3-day trading period para sa Mean of Platts Singapore na pangunahing pricing benchmark para sa refined petroleum sa Southeast Asia. Kaugnay nito, pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga serye ng intervention na maaaring ipatupad para maibsan ang matinding epekto. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakiusap na sila sa mga fuel retailers na gawing utay-utay ang price adjustments. Pumayag na ang mga oil companies sa Pilipinas na ipatupad ang hulugan. Staggered na pagtaas sa presyo ng petrolyo upang mabawasan ang biglang epekto nito sa mga motorista. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin ito na pagkasundoan sa naging pulong na ahensya kasama ang mga oil companies sa gitna ng tensyon sa Middle East na nagdudulot ngayon ng mabilis na paggalaw sa presyo ng langis. Magpapatupad naman ng Flexible Work Scheme ang Department of Trade and Industry simula sa susunod na linggo bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ang konsumo sa gasolina. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng Memorandum Order 26886, papayagan ng work from home tuwing Biyernes para sa mga job orders at contract of service workers ng ahensya maliban sa mga nasa frontline services. Hinihikayat din na online na lamang isagawa ang mga transaksyon sa DTI tuwing Biyernes upang makatipid sa enerhiya. Babawasan din ang operasyon ng elevator, ilaw at air conditioning sa mga gusali ng DTI sa Makati sa nasabing araw. Lumantad sa kauna-unahang pagkakataon kasama ng 18 nagpakilalang ex-marines at bagmen ng puganting si Zaldico ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Sa kabila ng mga naunang pagtanggi na siya ang nasa likod ng grupo, sumama si Defensor sa pulong balitaan sa Pasig kung saan sinabi nitong malaking karangalan ang mapasama sa kaso laban sa tinawag na Brave 18 at handa siyang tumulong sa legal battle ng mga ito. Samantala, nanindigan naman ang mga dating Marines na walang nag-udyok sa kanila para isiwalat ang umano'y paghatid ng pera sa ilang opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos. Giit din ang grupo na handa silang humarap sa mga gagawing investigasyon sakaling maimbitahan ng mga institusyon gaya ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Hindi kami lumapit kung kahit sino. Nasa legal po kami ng gobyerno. Ang sinasabi lang po namin dito ay tungkol doon sa mga anomalya na nangyari sa flood control. Po nila kaming sirain na ganito ganon. Kailangan namin talagang yung seguridad talaga ng aming pamilya po. Yan po ang tinig ng ilan sa mga dating miyembro ng Philippine Marines. Samantala, kinasuhan naman ni dating Senador Antonio Trillanes ang 18 ex-Marines. Kaugnay ng mga aligasyong tumanggap siya ng $2 million para suhulan ang International Criminal Court. Bukod sa naturang mga ex-Marines, inireklamo rin ni Trillanes ang kanilang legal counsel na si Attorney Levito Baligod, gayon din sina dating Congressman Mike Defensor, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy, broadcaster na si Jay Sonsa, at vlogger na si Cathy Binag. Personal na nagtungo si Trillanes sa Department of Justice para ireklamo ng perjury, incriminating an innocent person at cyber libel ang mga nabanggit na personalidad. Nasa likod nito, pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon. At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nito paglabas ng preso.
Si dating Senador Antonio Trillanes. Inilutang naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na 6 sa 18 ex-Marines na tinawag nitong Maleta Boys ay naharap sa mga kasong murder. Ayon kay Remulla, isa ito sa kanilang initial discoveries kasunod ng isinagawang background check laban sa naturang ex-Marines na umani naging bagmen ng puganteng si Saldico. Gayit ni Remulla, sinisilip na ng NBI ang kredibilidad ng mga alegasyon ng grupo. Matatandaang una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ilan sa mga lumantad na ex-Marines ay may criminal record. At sa message sa atin ngayon ni Attorney Melvin Matibag ay hinihiling niya na mag-attend sa Miyerkules, kumpatsero, ang mga ex-Marines sa NBI investigation dahil naglabas na sila ng subpoena. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang umano'y nakabibinging katahimikan ng civil society groups, simbahan at ilang mambabatas kaugnay ng expose ng 18 mga dating Marines. Ayon sa Vice Presidente, kung mabilis umanong magsagawa ng investigasyon kapag siya ang inaakusahan, ay dapat ding siyasatin ang mga bagong alegasyon ng katiwalian. Magugunitang lumantad ang naturang mga dating sundalo kasama si Attorney Levito Baligod at inihayag ang pagtanggap umano ng mali-maletang pera ng ilang kongresista kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, iniimbestigahan na ng NBI kung may kaugnayan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang umano'y banta kay Ramil Madriaga sa kulungan. Ang detalye ng balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Investigahan ng National Group Investigation ang posibilidad na konektado sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ang umano'y banta sa nagpakilala niyang bagman na si Ramil Madriaga habang nasa kulungan. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinisilip ng Bureau yung lahat ng anggulo sa ipinag-utos na niyang investigasyon. Nagpadala na anya siya ng ilang ahente sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para bantayan yung seguridad ni Madriaga doon. Pero sa panig ng Bureau of Jail Management and Penology, walang banta sa buhay nito sa kulungan. Una nang sinabi ng kampo ni Madriaga na may nagtangkarin umanong manuhul sa kanya ng hanggang 1 bilyon kapalit ng hindi pagtestigo laban sa pangalawang Pangulo. May ugong din daw sa kulungan tungkol naman sa hanggang 5 milyong piso na pabuya para sa sino mang makapatay sa kanya sa loob ng selda. Noong Miyerkules, kinasuhan ni Duterte ng perjury si Madriaga dahil sa malisyoso at walang batayan umano na mga akusasyon. Matatandaan ginigiit ni Madriaga na nagsilbi siyang bagman ng Vice Presidente noong 2022 election campaign. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort! Ay! Uy, congratulations pala kay itong gagraduate ng sino na naman yung gagraduate na yan? Oy, Engineer Chito Paz ng Quezon. Engineer. Magandang morning. Ito si Edrey Josh Baha. BS Nursing pinning and capping ceremony today sa National University sa Ay, congratulations. At muli si Ma'am Chane Lim ng Frappy Bags. Gusto mo ba ng mga bag? Mga mamahaling bag? Original ba yan? Yung Louis Vuitton na sinasabi mo. Ay, teka muna, baka sigurado ba yan? Sigurado yan. OG ba yan? OG? At kahit na hindi OG, basta't ikaw naman ang gumamit. OG na yan. Ma'am Chane Lim ng Frappy Bags, kinukumusta niya ulit itong sina Regian May Daulat ng Doña Manuela Las Piñas at dyan sa BF Resort sa Las Piñas, at itong si Maria Ira Cariza Arguelles. Ayan. Dyan naman sa Greenland Village, Rosario, Pasig, na lagi daw nakatutok 24 oras. Ayan, sa 2x2 at wala pa tayo dyan. Ayan. At magandang morning kay Norwin Borsena. Si Norwin Borsena ng Poblasyon 1
San Jose del Monte, Bulacan na nagbe-birthday ngayon. Aba, Happy birthday, birthday. Norvin. Binabati ka ni Ate Shula at Ate Shula dyan sa Botolan, Zambales. Ate Shula, At magandang morning din, kumbachero, at happy birthday kay Miggy Imperio. Birthday mo nga pala ngayon, Miggy. Si Miggy. Happy birthday, Miggy. Anak to ni Kuyang Julius at Ate Ann Imperio. Kapitbahay ko Miggy. dyan sa may BRC. Magandang morning. Happy birthday, boy Miggy. Ate Pearly Dimla, kumusta ba mga pichi-pichi natin dyan sa Nabotas? At sabi ni si Ka Jerry Labasan ng Dubai. Ay, Nasa Dubai na ba siya? Oo, Dubai. Aangat ang buhay. Nag-resume daw ang biyahe sa Dubai. Aba. Pati ang Fly Dubai ay meron na. Aba. May escort na fighter jet. Paunahing balita. 7:52. This time check is brought to you by ACS Taga lokal ng Mandaluyong na laging nakatutok pala, kumbachero. Aba. Hinahanap ka nga lagi doon. Ganun ba? Si Ka Len, si Ka Leti, si Ka Lenny, si Ka Paul, tsaka si Ka Eva. Sa Kalihiman. Oo, tsaka Magandang morning. si Ka JB. Yan, laging nakatutok. 24 oras. Baka gusto nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV, ay nakapagtala po ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter na gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Ito kailangan natin ngayon. No? Yung mga ganito. May energy crisis. Ayun. Batay po sa resulta, ito pagsusuri po ito ng Department of Energy. Pansinin po ninyo. Nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 km sa isang full tank at charge. At hindi lang yan, meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540-degree camera system. Sa halagang 1,548,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV LE. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Napakabilis ng oras. Dr. Jessica D, magandang morning! Tsaka pala kay Doc Sam Erastorza, tsaka kay Doc Nico Magsanok. Si Doc, mga ano tawag doon? Mga urologist. Si Doc Sam, tsaka si Doc Nico Magsanok. Si Dr. Valerie Ginto, magandang morning, Ninang. Ayan. At kay Dr. Luis Go. Doc Luis Go. Doc Luis Go. Ay, Ninong, magandang morning. Ninong Luis Go. Wala ba tayo dyan? Magandang pampalakas ng katawan. Ayan, kailangan natin yan. At magandang morning din kay Ma'am Eileen Tan ng NNIC sa airport. Ma'am Eileen. Ma'am Eileen, kumusta na po kayo? Kumusta po ba si Ma'am Cecil Ang ng NNIC? Alam namin marami kayong mga ginagawa at hintayin nyo ang pag-full international ng Terminal 3. Wow! So lahat po ng mga bibiyahe lang sa Terminal 3. Puro international flights lang. na yan. Yun naman pong domestic dyan. Yung kasalukuyan kasi ang domestic dyan ay Cebu Pacific. Ililipat na. Abangan po niyo mga update yan sa ating airport na pinapaganda. Napaka-importante ng magandang airport para po sa pag-ahikayat natin ng mga turista dito sa ating bansa. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill of living is gone, to walk on. Ang oras ay